gagalaiti po etong si Senator Dante Marcoleta kasi nga bakit daw po etong si Mayor Vico Soto inimbitahan daw mga kababayan doon ata sa pagdinig ng Kamara. Kalaban daw po sa politika ito ng mga diskaya. So ngayon na nakakapagtaka kasi dito mga kababayan kay Senator Dante Marcoleta, bakit masyado siyang concern dito sa mag-asawang diskaya? Bakit masyado niya atang iniingatan mga kababayan etong mag-asawang diskaya? Maliwanag naman na yung iba sa mga binanggit na mag-asawang diskaya talagang may sabit. Katulad na lamang po nitong si FM Vargas na kapapanalo lamang bilang congressman ng distrito ng Quezon City. At itong si Teodoro, mga kababayan ng Marikina, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko, kapapanalo lamang din yan. So bakit nabanggit yon ng mag-asawang diskaya? So ibig sabihin, maliwanag na may butas yung sinumpaang salaysay nitong mag-asawang diskaya. Kasi nga naman, sino ba naman ang utu-utong maniniwala na walang senador na kasabwat dyan po sa maanumalyang flood control? So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan itong komento, itong statement ni Senator Dante Marcoleta na kung saan bakit daw inimbitahan itong si Mayor Vico Soto kalaban daw po ng mga diskaya ito sa politika. So ito, i-play po natin. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Opo. Hindi kasi yung kay Bryce Hernandez kasi mga kababayan, nung binanggit niya itong mga pangalan ng senador, talagang may binanggit po na amount Yung 355 million pesos na ibinaba. Ano po dyan po sa Bulacan mga kababayan. And then kinumpirma nga yan ni Senate Pro Tempore Senator Ping Lacson yung amount kung talagang may katotohanan. Totoo nga na lumalabas nga mga kababayan yung amount na yon na meron ng 355 million pesos na ibinaba. Diyan po sa lugar ng Bulacan mga kababayan na kung saan ay pumapatungkol po dito kay Senator Jinggoy Estrada. So ngayon na nakakapagtaka dito, bakit masyadong allergic etong si Senator Dante Marcoleta dito po kay Bryce Hernandez. Napatunayan nga na totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez kasi nga kinumpirma yan ni Senator Ping Lacson. Anyway, tuloy pa natin. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, hindi ba? Kaya mo lang ba? Ano yung sabi dito, totoo po ba, Boss Jake, na pinalitan daw ni Cayetano si Tito Sen? Di, wala pa ako nababalita Wala pa ako nababalitang ganyan. Wala pa ako nababalita mga kababayan. Wait lang, tingnan natin. Meron na bang balitang ganyan? Di sana may emergency na hearing ang Senado. Ito, baka ito yung tinutukoy nyo. Mga kababayan. Ito yung Senate shake-up. Alan Cayetano leads new minority. Panels revamp. Baka yun yung tinutukoy nyo mga kababayan na parang nagkapalit yung sitwasyon. Hindi ba si Cayetano yung bagong minority leader? Di ba pagkakaalam ko parang ang naging minority leader nung una-una mga kababayan si Tito Sen. And then tama nga naman, kung pinalitan ni Cayetano, di sa pagiging minority leader kasi naging Senate President si Tito Sen Eto, pakitama na lamang ako kung ako po ay mali. Fake news yun, fake news. Ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat Alam mo kasi, Senator Dante Marcoleta, hindi na kasi masasabing pamumulitika yan Bakit? Tapos na ang eleksyon Kahit pasabihin na nakalaban ni Mayor Vico Soto, itong pamilyang Diskaya, itong mag-asawang Diskaya, tapos na ang eleksyon. Tapos na ang pamumulitika. Bakit po parang pinapalabas ninyo na kaya ayaw permahan ni Tito Soto itong pagiging star witness o itong proteksyon para dito sa mag-asawang Diskaya dahil pinapalabas ninyo na kaya ginagawa ni Tito Sen yan dahil pamangkin ni Tito Sen etong si Mayor Vico Soto at nakalaban ni Mayor Vico Soto sa politika etong mag-asawang Diskaya. Maliwanag naman yung dahilan ni Tito Sen
Kaya hindi niya pinirmahan yan kasi nga unang-una ang laki ng nakulimbat. Ang laki ng nakulimbat na pera di umano nitong mga diskaya na dapat ibalik nila sa taong bayan, sa kaba ng bayan. Pangalawa naman mga kababayan, may mga butas yung statement nitong mag-asawang diskaya. Na kung iisipin po nating mabuti, talagang talagang hindi nakapanipaniwala yung iba. Katulad nga ng pagkakabanggit kay FM Vargas at dito kay Teodoro na kung saan kababagong kapanalo pa lamang ng mga yan. 'Di ba? So ngayon, kung titingnan nyo para sa akin, mas karapat dapat pa nga na gawing star witness etong si Bryce Hernandez kaysa dito sa mag-asawang diskaya. Kasi yung kay Bryce Hernandez mga kababayan, talagang nung binanggit niya yung mga senador na sangkot, talagang doon natin nalaman na kahit papaano may alam siguro etong si Senator Dante Marcoleta, pero hindi niya nagawang sabihin doon sa kanyang komite. Noong mga panahong hawak niya pa etong Senate Blue Ribbon Committee. Anyway, tuloy pa natin. Hindi ako magkukomment sa bahagi na yun eh. Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Oho. Hindi siguro magre-recuse siguro ako eh. Hindi ikaw ang volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay maraming butas ito. Hindi ka dapat Hindi, maraming eto mga kababayan, sa totoo lang marami talagang butas yung sinumpaang salaysay nitong mag-asawang diskaya. Tingin ko din dyan, in my personal opinion, talagang may nagmaniubra nung statement mga kababayan or yung sinumpaang salaysay nitong mag-asawang diskaya. Kaya ganun na lamang nung binabasa nitong si Curly Diskaya, kahit hindi naman talaga involved sa maanumalyang flood control, kahit kapapanalo pa lamang nung isang tao mga kababayan, napasama na doon. At yung mga politiko na dapat na ando doon, biglang nawala. Di ba? Kaya ako, in my personal opinion, tingin ko rin dyan, mukhang inedit po yan. Mukhang edited po yan. Kaya mahirap talagang pagkatiwalaan yung statement ng mga diskaya na inilabas po nila. Anyway, shoutout po kay Papa Bear. Shoutout po sa inyo. Thank you sa panonood magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit mukhang dito na mga kababayan sasablay ng matindi si Senator Dante Marcoleta? Putik, parang pinapalabas pa mga kababayan na yung opinion ni Mayor Vico Soto o yung mga binitawan ni Mayor Vico Soto dun sa House of Representatives, parang muro-muro lang kasi hindi daw po talaga pinapakinggan yan. So ngayon, kung iisipin nyo mga kababayan, marami ng mga bagay na sinabi itong si Mayor Vico Soto na talagang nagkatotoo. Katulad na lamang nung issue ng Miro System. 'Di ba? Katulad na lamang mga kababayan nung mga proyekto ng mga diskaya na mga walang permit. 'Di ba mga totoo 'yon? So ngayon, possible din na itong mga binabanggit ni Mayor Vico Soto sa House of Representatives talagang makatotohanan din. 'Di ba? Makatotohanan din kasi marami na siyang sinabi na talaga namang napatunayan na totoo. Anyway, tuloy pa natin. kailangan siyang magpahayag ng opinion doon? No, ayan, tuloy na agad natin dito pa sa isa pang topic. Na kung saan mga kababayan, sabi nito, 'di ba, bukod doon sa pagtira ni Senator Dante Marcoleta dito po kay Mayor Vico Soto, pati po si Tito Sen, tinira din nito pong si Senator Dante Marcoleta. At ayon po kay Senator Dante Marcoleta, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto daw pong proteksyonan ang congressman kaysa sa mga senador. Yan po yung sinasabi niya. So ngayon, pakinggan po natin. Nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Ang tanong, paano niya nasabi na mas gustong proteksyonan ni Tito Sen, mga kababayan, yung mga kongresista, kaysa doon sa mga kasamahan niyang senador? Maliwanag naman na ang mandato ni Tito Sen, mga kababayan,
talagang litisin itong mga sangkot, mga kababayan, imbestigahan itong mga sangkot dito sa maanumalyang flood control. Ngayon, hindi na kasalanan ni Tito Sen kung bakit, mga kababayan, hindi niya mapirma-pirmahan na gawing star witness itong mag-asawang Diskaya. Kahit ako ang Senate President, kung hindi mapapagkatiwalaan yang gustong gawing star witness ni Senator Dante Marcoleta, hindi ko rin pipirmahan yan. Alam nyo naman ang pinanguhugutan dito ni Senator Dante Marcoleta. Hindi po nasunod yung gusto niyang mangyari na gawing star witness itong mag-asawang Diskaya. Oh, kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel. Ayun. Tinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang naka-protection ngayon. O Hindi, kasi sa totoo lang, mga kababayan, talagang nasa alanganin yung buhay ni Bryce Hernandez. Kau ba naman, pangalanan mo yung isang senador. Actually, hindi lang isang senador dalawang senador. Tapos may mga lumabas pa na mga screenshot ng usapan. May lumabas pa na screenshot ng perang nakapatong sa lamesa. Na pag pinagbasta ninyo ay talagang nakakainsulto ng malaki. Kasi perang pinaghirapan nyo ng mamamayang Pilipino. Ngayon, kung iisipin nyo, bakit ba kinakailangan protektahan itong si Bryce Hernandez? Kasi hindi po biro yung mga taong binangga nitong si Bryce Hernandez. Ngayon na nakakapagtaka dito, bakit po kayo, Senator Dante Marcoleta, mukhang dito po sa pahayag ninyong ito, pinoprotektahan nyo yung mga kasamahan yung senador? Ako nagtatanong lang naman. Diba? Inaakusahan nyo si Tito Sen na parang pinoprotektahan yung mga congressman. Pero bakit dito sa mga pahayag ninyo, mukhang pinoprotektahan nyo yung mga kasamahan yung senador? Buti na lang pala po hindi kayo naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Buti nga lang po talaga na nawala kayo dyan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kasi kung kayo po nanatili dyan, wala po pala kaming aasahan na may senador na mapapapanagot dyan at may involve. Anyway, ituloy pa natin. Sabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krami? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya Mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling hihiram tayo. Manghiram din ang Senado. Kung ako lang hindi ako nanghihiram. Yabang, no? Saka bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Tama! Yun po ang kanyang katwiran Ako pa yung chairman That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 2:15. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Yun pa yung palagi mo ka niya. Ako ang chairman Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba? Nanggagalaite, no? Bakit pa naman kasi di mo ako kinonsulta? Ako pa nga kasi yung chairman ng committee na yon. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, iniaalok pa talaga yung Senate Blue Ribbon Committee. Iniaalok talaga ulit yan kay Senator Dante Marcoleta. Kaso nga lang may kondisyon Kinakailangan ni Senator Dante Marcoleta na bumalik sa majority block. Hindi sa minority sa majority block. Dahil nga, ang may karapatan, for tradition mga kababayan ng Senado, ang may karapatan talagang humawak ng Senate Blue Ribbon Committee ay galing sa majority block. Ngayon, ayaw ni Senator Dante Marcoleta na sumapi sa majority. Gusto niya naman natili sa minority. Kaya nga, mga kababayan, hindi niya mahawak-hawakan yung chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon na nakakapagtaka kasi dito, bakit naman ang gagalaiti siya dito kay Tito Sen? Tama lang naman yung ginawa po nitong si Tito Sen, lalo na't hindi basta-basta yung mga tao na binanggit, mga kababayan, nitong si Bryce Hernandez. Diba, hindi lang kasi isang senador yon, dalawang senador yon.
Ganun po katindi mga kababayan. Ngayon na nakakapagtaka dito, bakit parang masyadong protective ata etong si Senator Dante Marcoleta dito sa mga kasamahan niyang senador. At binabanatan niya etong si Tito Sen. Anyway, tuloy pa natin. The committee alone. Sabi niya. Ako lang. Nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kesa sa mga senador. Ayan. Titingnan niyo mga kababayan, yan po yung sinabi ni Senator Dante Marcoleta. Naglabas siya ng sama ng loob niya kay Tito Sen. Pero para sa akin mga kababayan, mas may punto itong si Tito Sen kasi nga, unang-una, ito lang naman ay nagsimula dun sa issue ng pamilya ng mag-asawang Diskaya na gusto niyang gawing star witness etong mag-asawang Diskaya at ilantad yung mga nalalaman pa nito. Kaso nga lang sa unang paglalahad po kasi na mag-asawang Diskaya, kung mapapansin nyo, nung may binabasa sila na script po nila or nung sinumpaan nilang salaysay, may mga pangalan po kasi doon na lumabas na hindi pa naman talaga mga politician. Kumbaga kababagong panalo pa lang. Tapos ang pinakamasaklap po dito, may mga accusation na talagang hindi naman na totoo or walang katotohanan. Sa madalit salita, may buta sablay yung papel na binabasa nitong si Carlo Diskaya or na itong mag-asawang Diskaya. So paano mo gagawin na star witness yun? Lalo na at marami ang nakulimbat na pera mga kababayan or maraming pera ng mamamayang Pilipino ang dapat habulin dito sa mag-asawang Diskaya at dapat ibalik ng mag-asawang Diskaya. So nakakapagtaka dito, bakit masama ata ang loob ni Senator Dante Marcoleta nang nawala siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Diba? So ngayon, pakinggan natin mga kababayan, basahin pala natin etong naging sagot ni Senator ni Tito Sen or ni Senate President Tito Soto dito po sa mga paratang sa kanya, kasi may mga lumabas pa nga na paratang na di umano tuta daw ni House Speaker Martin Romualdez etong si Tito Sen at kung ano-ano pa. So ngayon, basahin po natin itong nakita nating balita galing po dito sa Jap TV Vlogs. Ito po ay mayroong 191,000 followers. So sabi po dito mga kababayan, yan, Senator Soto, maring itananggay na tuta siya ni Romualdez. Gimmick lang umano ng minority. Ang tila pagbibintang sa kanya na sunod-sunuran, di umano siya sa House Tri Committee. Matapos niyang pagbigyan ang request nito na ikulong si Hernandez sa Philippine National Police PNP Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City. Matatandaan na sa hearing ng naturang komite ay hiniling ni Hernandez na wag siyang ibalik sa Senado matapos niyang ibunyag na sangkot umano si Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa maanumalyang flood control project diyan daw po mga kababayan sa Bulacan. So ngayon, ayon po mga kababayan, dito kay Tito Sen, quote and quote, makabintang sila porque pinagbigyan ko yung Tricom, tuta na ako. Yan ang gimmick ng minority. Baka si Romualdez ang tuta ko. Yan po mga kababayan yung sabi ni Tito Sen. Kasi nga naman, talagang kung tutusin yung gimmick po ng minority, di umano, ay isa pong insulto yan kay Tito Soto. Lalo na mga kababayan, kung iisipin nyo pa rin, di ba, kung iisipin nyo pa rin na itong si Tito Soto ay gumagawa po ng maayos, tapos aakusahan ka na ang ganyang klase ng accusation. Ang problema kasi dito, hindi lang kasi napagbigyan yung request ni Rodante Marcoleta na gawing star witness yung mag-asawang Diskaya kung ano-ano na ang sinasabi laban po kay Tito Sen. Na kesyo kaya madaling panigan si ganyan kasi naando doon yung kanyang pamangkin na kalaban sa politika nitong mag-asawang Diskaya. Na kaya daw mga kababayan hindi pagbigyan yung request ni Senator Dante Marcoleta nitong si Tito Sen, dahil nga nakalaban ng mga Diskaya, etong si Mayor Vico Soto. Ano naman ang kinalaman nung nagdaang eleksyon? Tapos na nga po yun. Diba kung iisipin nyo pong mabuti, dapat hindi na nga sila namumulitika ngayon pero parang ang dating pa sa mga sinasabi po ni Senator Dante Marcoleta, mukhang siya pa yung namumulitika. Kasi nga tapos na yung eleksyon, pero eleksyon pa rin yung nasa isip niya. Diba? Kasi nga naman paano pagkakatiwalaan yung isang tao na may butas yung mga statement?
may mga pangalang idinawit na hindi pa naman congressman noong mga panahon na yon. 'Di ba? So ngayon, kayo po, ano po ang komento ninyo mga kababayan? Hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin. Ano po ang masasabi nyo? Hingil po dito mga kababayan sa mga sinasabi ni Senator Dante Marcoleta at mga accusation niya na pinoprotektahan daw ni ni Senate President Tito Soto, eto pong mga congressman. Pero kung titingnan nyo, yung pahayag ni Senator Dante Marcoleta, mukhang pinoprotektahan niya, di umano, yung dalawang senator na nabanggit ni Bryce Hernandez. So ngayon, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin?